Nay, para sa akin, hindi pa patay si Shelby. Nagpunta lang siya sa ibang lugar. Itong kay Miggy, itago ko na. Wala naman siya dito. Babalik pa ho si Mickey. Babalik pa ho ang anak ko. Wala na akong kapatid. Kapatid, Bibigay mo sa akin ang anak ko o bubutasin ko yung lalamunan mo. Ano? criminal ka ba, Stella? Hindi mo makikita yung anak mo kung nababaliw ka. Gagawin ko lang. Gusto mo, bigay mo lang siya sa akin. Kahit ibigay natin siya kay Stella, hindi sasama si Miggy. Are you sure, Kevin? Si Miggy yung alas natin laban kay Stella. Mickey. Mickey, anak. Miss na kita. Kevin, maraming salamat at tumupad ka sa usapan natin. Matino naman akong kausap eh. Basta kung anong mapagkasunduan natin, gagawin ko. Salamat. Miggy, kasama ka na sa akin. Uwi na tayo, ha? Halika na. Ayoko sa'yo! Ayoko sa'yo, Mami! Hindi ako sasama sa'yo! Bad ka! Hindi kita love! Namatay si Shelby dahil sa'yo! Hindi mo dapat sinasabi yan, ha? Anak, hindi totoo yan. Mahal na mahal kayo ni Mami, kayong dalawa ni Shelby. Di ba mga babies ko kayo? I don't like you! Mickey, wag mo sasabihan si Mami ng ganyan. Stella, huwag mo naman pagagalitan yung bata. Nagsasabi lang naman siya ng totoo eh. Kasalanan ba niya kung yun ang nararamdaman niya? Mickey, anak, halika na. Sumama ka na kay Mami. Halika na. Mamu! I don't like you! Ayoko sa'yo! Okay. Go to the rec room. Watch something. Mickey! Mickey! Stella, stop it. Sana naman matauhan ka na, Stella. Ayaw sumama sa'yo ng anak mo. Yun ay dahil nilalason niyo yung utak niya. Kung ano pinagsasabi niyo sa kanya para lang lumayo ang loob niya sa akin. Well, if that's the case, then maghanap ka ng antidote para labanan yung lason na binibigay ko sa kanya. Mama! Mama, ibigay mo sa akin ang anak ko! Mama! Stella. Kevin, akala ko ba may usapan tayo? Hindi naman ito yun, ah! Stella, wala tayong usapan. Napipilitin natin yung bata. Ayaw niyang sumama sa'yo. Paano ko pipilitin si Miggy, ha? Ganito, ibigay mo siya sa akin, pero wag dito. Magkita tayo sa labas. Doon mo siya sa akin ibigay. Sigurado naman ako na pag sumama siya sa akin, babalik na ang loob niya sa akin eh. Pag nagkasama na kami ulit. Sigurado ako. Pwede ko gawin yun. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? I'm warning you, Kevin. Pwede kang sampahan ng kaso sa ginawa mo sa pondo sa account ninyong dalawa ni Stella. May habol pa rin siya sa perang yun kahit inilipat mo na sa ibang account. So what are my options, attorney? You only have one option. Kinakailangan papirmahin mo si Stella ng isang waiver. Waiver na nagsasabing inililipat niya na sa'yo ang pondo ng inyong account. Sa ganong paraan lamang siya mawawala ng karapatang habulin ang perang ninakaw mo sa kanya. Yung tanong pa, paano ko siya papasign ng ganong klaseng waiver? That
is what you have to think about. Make it happen, Kevin. Kung hindi mo rin pakikinabangan ang perang kinuha mo kay Stella. Pwede yung i-freeze ng korte. Ano to? Waiver. Waiver? Para saan? Nakusa mong ibibigay sa akin yung pera natin sa bangko. Yung pera na minana ko? Yung kapalit, ibibigay ko sa'yo si Miggy. Pipirmahan ko to. Pero ipapangako mo sa akin na ibibigay mo sa akin si Miggy. Dadalhin ko sa'yo si Miggy. Pero hindi ko sasabihin na ibibigay ko siya sa'yo. Pero wag na muna natin pilitin yung bata. Kawawa naman siya. Okay? Salamat. Stella, bakit mo pinirmahan yung waiver? Pero yun na lang yung paraan para makuha ko yung anak ko eh. Alam mong masamang tao yung asawa mo. Ilang beses kanya niyang niloko. Paano ka nakakasigurado na hindi kanya ulit lolokohin? Naniniwala ako sa kanya na ibibigay niya sa akin ng anak ko. Sana mali ako, Stella. Pero tingin ko ginagamit niya lang ang anak mo. Alam niya ang kainaan mo kaya ipinahin niya sa'yo si Miggy. Pero nakapag-desisyon na ako. Binigay ko na sa kanya yung pera ko. Aanin ko naman kasi yung ganong kalaking pera kung hindi ko naman makakasama ang anak ko. Nawala na sa akin si Shelby kaya hindi ako papayag na pati si Miggy mawala sa akin. Kung pera ang gusto ni Kevin, hindi pera ang bibigay ko sa kanya. Paano mo kukunin ang anak mo? Magkikita daw kami sa isang lugar at doon niya dadalhin sa akin si Miggy. Kung hinahanap mo si Perry, wala siya dito. Wala siya dito? Hindi na nga halos umuwi eh. Imposibleng hindi mo alam kung saan siya naglalagay. Ang huwag mo nang sabihin. Naku, kulang na nga lang, pakasalan yung Stellang yun eh. Ano ka ba? Anak ni Sir Fidel yun eh. Hindi naman sakop sa trabaho ni Perry yung maging babysitter eh. Alam mo, mabuti pang i-treat na lang kita para hindi masyadong mainit ang ulo mo. Game? Di pa nga. Tara. May baril ka. Ha? Oo, wala to. Tara. Ayan. Gwapo-gwapo naman ni Miggy. Thank you, Tita Lucy, Para saan? for being here beside me. I'll always be here for you. Ano ba gusto mo ay sa buhok mo? Okay na yan? Apo. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Yes, Mom. Stella will never leave us alone. Babalik-balikan niya si Miggy hanggat hindi niya siya makuha. Take care then. Oh, where's my sweetheart? I'm going to miss this little man. I'm gonna miss you too, Mamu.
Di bale, lagi po kitang tatawagan. Promise, ha? Okay, bye, tita. Oh, and you can call me Mama. You have my blessing. Thanks, Ma. Be good now, okay? Take care, tita. You too. Hello? Hello, Mama? Stella, pwede ba? Huwag mo na akong tawaging Mama. Wala na tayo kahit na anong koneksyon. Nandyan po ba sina Kevin at Miggy? Ay, wala na eh. Nakaalis na sila. Bakit? May kailangan ka ba? Wala na, patawag lang ako. Anong sabi? Wala na daw sila Kevin sa bahay. Malamang papunta na sila dun sa meeting place namin. Dapat siguro, Stella, kinuha mo na si Miggy nung pinirmahan mo yung waiver. Ayaw kasi sa akin sumama ng bata eh. Naawa naman ako kung pilitin ko siya. Kailangan ko na umalis. Stella, gusto mo bang samahan kita? Huwag na. Baka mamaya magkainitan lang kayo ni Kevin. Pero kung kailangan ko ng tulong mo, okay naman tawagan kita? Oo ba? Hintayin ko yung tawag mo. Salamat. Stella, saan ka pupunta? Nahingayin ko na makukuha si Miggy kay Kevin. Sandali lang ho ako, ha? Huwag sana mabigo ang anak ko. Ibigay sana ni Kevin si Miggy. Asan na sila? Daddy, saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa airport. Lilipad tayo papuntang Amerika. Kasama si Tito Lucy. Exciting yun, di ba? Buti naman tinawagan mo ako. Nagtatampo na kasi ako sa'yo eh. Sorry, madalas kasi ako nasa regional eh. Maraming problema sa probinsya. Yan mo, one of these days, sasama kita. Is that a promise? Promise. Wait, want some coffee? No thanks. I had coffee this morning. Okay. Kamusta ka na? Yung mga kaibigan mo, kamusta na? Sino tong kinikwento mo sa akin nung nakaraan? Kevin? Si Kevin. Gusto ko sana siyang offeran ng magandang kotse. Sayang, paalis na sila papuntang States. Actually, ngayon nga sila papuntang airport eh. Talaga? Sayang naman. May iba ka pa bang kakilala? Meron pa akong si friend, si Lucci. Mayaman siya. Mahilig siya sa kotse? Ewan ko. Actually, together sila ni Kevin eh. So, kind of funny that I suggested her. What about Dina? Stella, Perry? Anong ginagawa mo dito? aabutin ka ng dilim dito pero hindi mo makikita ang anak mo. Ano ibig mo sabihin? Salamat sa libre mo, ha. Sarap ng tsibog ko kanina. Oh, ba't ang tahimik mo? Inisip ko, bakit may baril ka? Protection ko lang to. Protection para saan? O baka naman may paggagamitan ka niyan eh. Kung sabihin ko sa'yo, oo. Gagamitin ko to sa taong inaagawan ako. Biro lang. Salamat, ha.
Hindi. Pero hindi ako naniniwala. Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi yun ang sinabi sa akin ni Kevin. Nagsabi niya ibibigay niya sa akin si Miggy. Hindi, Stella. Niloko ka lang ng asawa mo. Kinuha niya ang pera mo, pati na rin ang anak mo. Napakatanga ko, pero hindi na ako natuto. Tama nga lahat ang sinabi mo tungkol kay Kevin, pero eto pa rin ako naniniwala sa mga kasinungalingan niya. Wala na tayong magagawa dyan. Pero pwede pa natin silang habulin bago pa sila makapasok ng airport. Halika na. Flight EA951 bound for San Francisco is now Ulit at ibibigay mo na si Miggy kay Stella. Ano ko, tanga? Si Stella lang yun. Madaling mapaniwala. Kawawa naman si Stella. I'm sure naghihintay yun sa meeting place niyo. Kevin? Miggy? Lucy, ang anak ko! Kevin! Ma'am, nasa na yung boarding pass niyo, ma'am? Okay, passport? Yung anak ko, kailangan ko lang kunin yung anak Ma'am, ko. pasensya na po. Bawal pumasok po Peggy! ng boarding pass. Kevin! Ibigay mo sa akin ang anak ko! Kevin! Ma'am, sandali bawal lang! pumasok po, Yung ma'am. anak ko! Po, ma'am, Kevin! pasok talaga. Ma'am, pasensya Peggy, na po. anak! Kevin! Bawal po, wala po Kevin, passport. maawa ka kayo! Balik mo sa akin ang anak ko! Mickey! Stella, wala po, ma'am. Kevin! Stella. Kevin! Stella. Sige na, sige na. Stella, tama na. Lucy! Kevin, yung anak ko! Alam ko, masakit to para sa isang ina. Gusto ko lang sanang malaman mo na nandito lang ako, Stella. Sasamahan kita hanggat gusto mo. Hindi ko kinaya si Kevin sa pandurugas niya. At nagawa niya pa manloko. At ang height pa nun, asawa ka niya. Hinarap sa dambana, ina ng mga anak niya. Grabe! Anak, alam mo naman na hindi ako bayolente, di ba? Pero sa ginawa niya sa'yo, gusto ko na rin siyang saktan! Ididemanda natin yung Kevin na yan! Nay, yun naman ho talaga yung plano ko eh. Plano ko ho talaga siyang kasuhan ng kidnapping. May kilala akong abogado. Sigurado ako matutulungan ka niya dyan sa pagsampa mo ng kaso kay Kevin. Eh, ang pera. Maibabalik pa ba yung pera? Itatanong din natin yan kung kaya pang habulin ni Stella ang pera. Eh, kaso wala na si Kevin sa bansa. Kahit wala na siya dito, alam ko kung sinong pwedeng habulin. Post-celebration. Finally, nakaalis na si Kevin and Lucci. Now they can live a happy life. And si Stella, she will still remain a pest to you, Tia. Hindi ka natitigilan. I can handle her. Wala namang alam yun kundi manugod eh. Pero tita, hindi ba dapat sumama ka na lang sa States with sila Kevin? I can't. Dami kong negosyong inaasikaso dito. Well, don't worry about me. I'll be fine. Poor Stella. Kasalanan din niya to eh. She brought this upon herself. Oh, yes, of course. I couldn't agree more. Kung naging mabuti kasi siyang asawa, sana hindi na in love si Kevin kay Lucci. Pero since bobo nga siya, na-fall out of love si Kevin sa kanya. But Stella won't admit it. Para sa kanya, si Kevin pa rin ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. I know one of these days, pag nagkita kami, sisingilin niya ako sa lahat ng ginawa ng anak ko sa kanya. Pero hindi ako natatakot. Nasaan ang mama? Ma'am Stella, hindi na po dito nakatira ang mama niyo.
Nasaan siya? Hindi ako naniniwala sa'yo. Tinatago mo lang siya eh. Nasaan na siya? Kung maniwala po kayo, hindi na po dito nakatira si Ma'am Amanda. Kailangan ko siyang makausap. Ilabas niyo siya! Amanda, pasukin natin dito sa kwarto. Mama! Amanda! Ma, wala pong tao dyan! Amanda! Mama! Pakita ka! Sana siya? Bakit wala na dito? Wala siya sa night? Saan nagpunta? Wala? Wala eh. Baka nandito. Mama, lumabas ka! Mag-usap tayo! Nasaan na kaya ang Amandang yun? Sigurado ako, nagtatago na yun. Aling Gloria, sabi nga ho ni attorney, hindi niyo ho pwedeng ulitin yung ginawa niyo. Pwede ho kayong kasuhan ng trespassing. Buti na lang ho, wala ho dun si Amanda. Gusto ko malaman kung nasan siya ngayon. At hindi ako matatahimik kahit hindi ko siya nakakausap. Gusto ko malaman kung saan dinala ni Kevin si Miggy. May karapatan rin naman ako malaman kung nasan ang anak ko dahil anak ko yun. Anak, sa tingin mo ba sasabihin niya sa atin yon? Kahit lumuwa ka pa ng dugo sa harap niya, hindi niya tatraydorin ang anak niya. Attorney, kailangan ho namin ng tulong niyo. Paano na ho yun? Dinala na ho ni Kevin ang anak ko sa Amerika. Stella, sa ganyang kaso na ang ididemanda mo ay nasa ibang bansa, ay hindi madali yun. Mahirap yun. Kapag ka dito mo isinampa yung kaso, hindi uusad yun. Kasi nga, wala dito yung ididemanda mo. Wala na ho bang ibang paraan? Meron. Pero matagal na proseso. Wala akong pakialam. Kahit gaano katagal, kaya akong maghintay. Kailan po ang pwede magdesisyon yan? Malaking pera po ang magagastos ninyo dito kung talagang balak nyo ituloy ito. Attorney, sa tingin niyo ba, mababawi pa ng anak ko ang pera niya? I'm sorry to say, pero hindi nyo na po mababawi yun. Kasi the moment na pumirma kayo ng waiver, binigyan nyo na siya ng karapatan para dun sa pera or account na tinutukoy dun. Hindi ho ba natin pwedeng gamitin yung pananakot kay Stella? Pwede. Pero, gaya nga sinasabi ko sa inyo, uulitin ko ulit, wala dito yung kakasuhan natin. Ang bangko, hindi natin mapipilit yan na maglabas ng impormasyon sa mga kliyente nila. Unless, kung utos ng korte. Tita Amanda! Oh, hi, Misha! How are you? This is my friend Perry. Na-mention mo before that you wanted to buy a car. Well, he works in car dealerships. Oh, yes, I did. Kailangan ko na talagang palitan ng kotse ko. Oh, tama. Wala pong problema yun. Marami pa po ako sa inyo pwedeng i-offer ng magagandang kotse. Great. Nice to meet you. Nice to meet you too, ma'am. I'm Perry. Oh, nice condo. Oh, thank you. This is my sort of secret place. Piling-pili lang ang nakakarating dito. Ganun? Maswerte po pala talaga ako. Nga. Hello? Stella, alam ko na kung saan nakatira ang biyanan mo. Saan? Hello, balaeng hilaw? Sige! Ano, hindi ka alis? Dina, bigay mo sa akin yung address ni Kevin sa Amerika. Nakikiusap ako. You have to accept the reality. Wala na yung anak mo at hindi mo na siya makikita kahit kailan. Buti na lang nandito kayo. Nakakasama ko. Excuse me, I'll just go to the bathroom. Sure. Hello, Perry. Nag-aalala ako. Baka lalong lumala ang sakit niya. Na hindi ko na kaya. Miss na miss ko na yung mga anak ko. Miss na miss ko na si Miggy, Nay. Nay, tulungan niyo ako makita si Miggy.